Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pagbubukas ng klase ngayong taon naging maayos. Pagbaha sa Metro Manila iimbestigahan sa Kongreso. Alice Guo posibleng patawan ng kuwaranto. Posisyon bilang alkalde maaaring mapawalang bisa. Attorney Harry Roque binalaan ni Senator Sherwin Gatchalian ukol sa posibilidad na masampahan ng contempt. PAGCOR at ilang ahensya ng gobyerno nagsimula na sa pagsawata ng mga pogo sa bansa. Filipina boxer Ira Villegas aabante na sa Round of 16 ng Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita sa pagsisimula ng klase ngayong linggo, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na naging maayos naman ang pagbubukas ng mga eskwelahan, maliban na lamang sa mga paaralan na naapektuhan ng sama ng panahon. Sa kanyang pagbisita sa ilang mga paaralan, nagpasalamat si Angara sa bayanihan ng mga guro, estudyante at komunidad upang mairaos ang pag-uumpisa ng klase. Sa tala, nasa 20,598,072 na ang mga mag-aaral na naka-enroll para sa academic year 2024 to 2025. Samantala, 979 na public schools naman ang suspendido ang pagbubukas ng klase dahil sa pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Kaugnay na balita, matagumpay na naipamahagi ni Makati City Mayor Abby Binay sa mga estudyanteng Makatizen ang bagong labas na Air Binay 6.0 rubber shoes, kasabay ng mga kagamitan pang eskwela at proteksyon sa ulan. Ang kaganapan alamin mula kay Daniza Lopez. Sa pag-uumpisa ng unang araw ng pasukan kahapon, ika-29 ng Hulyo, ay matagumpay na namahagi ng tulong pang eskwela ang lungsod ng Makati. Sa pangunguna ni Makati City Mayor Abby Binay at Congressman Luis Campos, ay personal ding ipinamahagi ng dalawang opisyal ang bago at pinagandang Air Binay o AB 6.0 rubber shoes sa mahigit 30,000 mag-aaral ng Makati. Payag ng Makati, ito'y nagsisilbing suporta ng lungsod para sa mga estudyante sa tuwing may mga aktibidad sa paaralan. Ang mga estudyante na nakatanggap ng libreng sapatos ay mula sa preschool hanggang senior high school. Bukod dito ay namigay din ang Makati ng mga kagamitan pang eskwela at proteksyon sa ulan, kagaya ng raincoat, bota, jacket, uniform at leather shoes. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, humigit kumulang 25,000 job openings ang naghihintay para sa mga Pilipinong naghahanap at nagnanais makapagtrabaho sa Japan. Ito ay sa inilulunsad na job fair na inorganisa ng Department of Migrant Workers katuwang ang Embahada ng Japan sa pagdiriwang ng Philippines and Japan Friendship Week. Nasa 15 lisensyadong recruitment agencies naman ang inaasahang lalahok sa aktibidad para mag-alok ng mga trabaho sa mga sektor ng konstruksyon, medisina, hotel at restaurant, customer services at iba pa. Gaganapin ito ngayong Huwebes, unang araw ng Agosto sa ikatlong palapag ng Robinson's Galleria Ortigas sa Quezon City. Ito'y mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod naman ang kamakailang pagbaha sa Metro Manila bilang pinsalang dulot ng bagyong Karina, nanawagan si Manila 2nd District Representative Roland Valeriano sa Kongreso ukol sa pagdinig rito. Ayon kay Valeriano, nais nilang magkaroon ng investigasyon kaugnay ang mga ahensyang nangangasiwa rito upang mapalawig pa ang solusyon sa matinding pagbaha kamakailan. Pagbabahagi niya magmula noong taong 2018 matapos makumpleto ang Sunog-Apog Pumping Station na hindi pa rin ito natutugunan ang issue sa pagbaha.
Aniya, kinakailangang maging malinaw ang pagtugon ng DPWH at MMDA kaugnay ng 244 billion pesos flood control project maging ang kabuang plano ukol rito. Kung kaya't inaasahan ng pagdinig tungkol rito bukas, araw ng Miyerkules sa Kongreso. Sa ating ulat panahon, nasa Itbayat, Batanes na ang binabantayang low pressure area ngayong linggo habang nananatili namang nakakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya naman asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region at Zambales. Bahagyang pag-ulan naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Susunod sa News Force. Confidential funds aprobado ng DBM sa iilang ahensyang pagkaligtasan at depensa ng bansa. First aid facilities para sa mga turista itatayo sa 6 na tourist spots sa bansa. Alice Guo pinatawan ng Cowaranto, posisyon sa Banban, posibleng masibak. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Para sa taong 2025, inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang Confidential at Intelligence Funds na mas mababa ng higit sa 10 bilyon kung ikukumpara sa kasalukuyang taon. Ang buong dahilan tutukan mula kay Jade Buhoy. Mas mababang halaga ng Confidential at Intelligence Fund o CIF ang iminungkahi ng pamahalaan para sa pambansang budget ng 2025 base sa Department of Budget and Management o DBM. Ayon naman sa kalihim ng DBM na si Amena Pangandaman, ang budget para sa susunod na taon ay higit na mas mababa ng 10 bilyong piso o 16% kumpara sa 12 bilyong piso ngayong taon. Pahayag niya ayon sa isinumiteng pondo kamakailan ng Confidential Fund na kalakip sa National Expenditure Program ay nasa 11 bilyong piso, kung saan ang 1 bilyon at 8 milyon ay nakalaan sa Department of National Defense, higit sa 900 milyon para sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA, higit sa 800 milyon para sa Philippine National Police, halos 580 milyon sa Department of Justice, habang 500 milyon sa Philippine Drug Enforcement Agency, samantalang 250 milyon naman sa National Security Council. Ang confidential funds alinsunod sa Korte Suprema ay alokasyon ng pondo para sa kapayapaan at kaayusan ng bansa na direktang kaugnay ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas, kung saan ito'y mailalaan din sa panahon ng krisis maging sa pagpapaigting ng pambansang seguridad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang pagsisiguro naman na agad na makakaresponde sa mga emergency situation sa mga dinarayong tourist destination sa bansa, magtatayo ang pamahalaan ng mga tourism first aid facilities. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Nakatakdang magtayo ng mga first aid facilities ang pamahalaan sa mga sikat na tourist destinations sa bansa. Layo ng pasilidad na ito na rumisponde sa mga emergency at aksidente upang masiguro ang proteksyon ng mga turista. Sa pakikipagtulungan ng Department of Tourism at Department of Health, nakatuwang ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, 6 na tourist first aid facilities ang itatayo sa piling mga lugar sa bansa. The tourist first aid facilities shall serve as the emergency response mechanism for any tourist, international or local, who may encounter accidents or injuries while they are at our islands. This shall be manned
by well-trained healthcare personnel of the Department of Health, complete with the necessary medical equipment and medicine to ensure timely and efficient emergency response. Kabilang sa unang batch ng mga facilities na ito ay itatayo sa Boracay, La Union, Panglao sa Bohol, Siargao, Palawan at Puerto Galera. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, bawat kagamitan at serbisyong hatid ng mga pasilidad ay nakaayon sa mga posibleng maging emergency o aksidente sa lugar. Bawat first aid facilities ay pupunan ng isang doktor, isang nurse at isang assistant. Dagdag pa ng DOT, kaakibat din ng pasilidad ang pag-iwas sa mga posibleng emergency o aksidente. Ito ay dahil nakalaan umano ang pangalawang palapag ng pasilidad upang maging viewing deck ng mga otoridad tulad ng mga lifeguard at safety officers. Bukod sa nasabing pasilidad ay magkakaroon rin ng mga first aid booths. For every tourist first aid facility, it will be complemented by a tourist first aid booth, which is a mobile facility that will already have, as Secretary Herbosa mentioned, first aid kit, defibrillator, stretcher, as well as a two-way communication system to call the hospital or the tourist first aid facility for distress calls. Ito ay kasing laki ng isang telephone booth na solar-powered. Ayon sa DOT, ang Tourism First Aid Facility at booth ay nagkakahalaga ng 9.5 million pesos. Asahan umano ang groundbreaking nito sa susunod na buwan sa La Union. Target naman ng DOT na matapos ang konstruksyon ng mga pasilidad na ito sa piling mga lugar sa bansa sa first quarter sa susunod na taon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, formal nang naghain ng co-warrant of petition ang Office of the Solicitor General laban kay suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Dahil dito, maaari nang makansela ang kanyang posisyon bilang alkalde. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Mula sa pagiging suspendidong alkalde, maaari nang makansela na ng tuluyan ang posisyon ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos na maghain ng Office of the Solicitor General ng co-warrant of petition. Sa 45 pahina ng petisyon, isinisulong nito na maging null and void ang posisyon ni Guo sa gobyerno. Layo nito na mapawalang bisa ang proklamasyon ni Guo bilang alkalde. Kinilala si Guo sa nasabing petisyon bilang si Guo Waping na isang Chinese national. Ito ay kaugnay ng mga natuklasang irregularidad sa mga dokumento ni Guo at investigasyon ng Senado sa natuklasang anyay totoong katauhan ni Guo. Kaya naman ayon sa petisyon, hindi nararapat na kumandidato si Guo bilang opisyal ng gobyerno. Nabanggit din dito na ang pagkakasangkot ni Guo sa ilegal na operasyon ng mga pogo ng bansa. Kaya naman isa din umano ito sa itinuturing ng OSG bilang basihan upang mapatalsik sa pwesto si Guo. Samantala, muling hindi dumalo si Alice Guo sa pagdinig sa Senado. Mahigit 2 linggo mula nang isilbi ang warrant of arrest laban kay Guo ay hindi pa rin ito maaresto ng mga otoridad. Tiniyak naman ng law enforcement agencies na patuloy ang pakikipag-ugnay ng mga ito upang mapabilis ang pag-aresto sa suspendidong alkalde. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, binalaan ni Senator Sherwin Gatchalian si Attorney Harry Roque na posible siyang ipasight in contempt. Ito ay matapos ang naging sagutan nila ni Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng patuloy na investigasyon ng Senado sa iligal na operasyon ng Pogo. Ayon kay Gatchalian, nararapat na galangin ni Harry Roque si Senator Hontiveros bilang chairperson. Agad naman na humingi ng paumanhin si Roque. Naging mainit ang sagutan sa Senado dahil sa patuloy na pagtuklas ng umano'y pagkakasangkot ni Roque sa mga iligal na pogo. Samantala, bilang layunin ng Department of Budget and Management o DBM na imungkahit sa Kongreso ang pagpapalawig sa alokasyon ng pondo sa edukasyon, higit na sa benepisyo para sa mga guro.
Para sa impormasyon, tunghayan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa kamakailangang pagbungkahi ng budget para sa taong 2025 ng Department of Budget and Management o DBM sa Kongreso, ang edukasyon ang pangunahing prioridad kalakip ang alokasyon na nagkakahalaga ng 977 bilyong piso. Bahagi rin dito ang ipinangakong suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa National Learning Recovery Program kung saan layong tugunan ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga silid at eskwelahan ng mga kabataan maging ang pagpapaigting sa kakayahan ng mga guro. Maging ang teaching allowance na inaasahang maipatupad sa ilalim ng Kabalikat sa Pagtuturo Act para sa susunod na taon. Kaugnay nito sa kamakailang pagbubukas ng klase, nanawagan din si Department of Education Secretary Sonny Angara ukol rito sa Pangulo. Aniya kinakailangan ang allowance ng mga guro, lalong-lalo na sa pagsisimula ng klase ngayong taon. Ayon naman sa mensahe ng Pangulo ukol sa budget nito, ang higit sa 700 bilyong piso ay nakalaan para sa DepEd habang ang 31 bilyon para sa Commission on Higher Education o CHED at 118 bilyon naman para sa State Universities and Colleges o SUCs at lampas 18 bilyon para sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sinisigurado naman sa nasabing budget na nakalaan na ang lampas sa 9 bilyong piso sa mga public school teachers para sa kanilang allowance na mula 5,000 hanggang 10,000. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang pananalasa ng nagdaang bagyong Karina, namahagi ng serbisyong medikal at pagbabakuna ang Department of Health o DOH sa mga inilikas na pamilya at individual na naapektuhan ng nasabing bagyo at habagat. Ito'y sa Barangay Pasolo sa Valenzuela City. Kabilang sa mga libreng serbisyong medikal na ipinamahagi ay ang medikal na konsultasyon, pagbabakuna sa polio at measles, mumps at rubella na para sa mga bata at pamamahagi ng mga impormasyon ukol sa leptospirosis at dengue. Samantala, inilahad ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista sa 2024 Post-State of the Nation Address o SONA discussions na suportado ng kagawaran ang Philippine Coast Guard o PCG sa plano nitong modernisasyon. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Suportado ng Department of Transportation o DOTR ang programang pangmodernisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Payag ni DOTR Secretary Jaime Bautista, katuwang ng PCG ang kagawaran sa pagpaparami ng mga empleyado nito, kung saan tinitingnan ngayon ng DOTR ang pagbubukas ng 4,000 trabaho para madagdagan ang bilang ng mga empleyado sa PCG. Dagdag pa niya, tinatrabaho na rin ito ang pagkuha ng maraming floating at flying assets bilang bahagi ng modernisasyon. Para naman paigtingin ang pagbabantay sa West Philippine Sea at iba pang aktibidad sa dagat, ay ibinahagi ni Bautista na plano rin ng kagawaran na kumuha ng maraming fast patrol vessels para suportahan ng PCG sa mga operasyong pandagat. Sa kabila nito ay patuloy naman ang PCG sa pagbibigay kamalayan sa publiko ukol sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga kampanya sa platapormang social media. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, inilabas ng MMDA nitong kamakailan lang ang isang regulasyon na layong ipagbawal ang pagkakabit ng mga hindi otorisadong commercial advertisement sa mga lamppost ng ahensya at pangunahing lansangan sa Kamaynilaan. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Sa inilabas na regulasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kamakailan ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakabit ng hindi otorisadong commercial advertisement sa mga lamppost ng ahensya at mga pangunahing lansangan ng Metro Manila. Batay sa MMDA Regulation No. 24-001 Series of 2024, hindi rin pinauupahan ang mga lamppost para paskilan o sabitan ng kahit anong patalastas o pribadong anunsyo.
Samantala, tanging mga informative announcement lamang mula sa MMDA, Metro Manila Film Festival at mga ahensya o opisina ng pamahalaan ang pinahihintulutang magpaskil sa mga lamppost na pagmamay-ari ng MMDA. Mariin pang nakatala sa regulasyon na ang lahat ng materyales na ilalagay sa lamppost ay dapat inaprubahan ng ahensya. Agad naman naaalisin ang mga hindi otorisadong materyales o abiso na ikakabit sa naturang mga lamppost. Sino man ang lumabag sa kautosang ito ay papatawan ng multa na 5,000 piso sa bawat lamppost na paglalagyan ng mga ads at posible ring maharap sa karampatang mga aksyong legal. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. AFP kinilala ang 28 tauhan ng Philippine Navy na nalungkulan sa BRP Sierra Madre. PAGCOR at ilang ahensya ng gobyerno nagsimula na sa pagsawata ng mga pogo sa bansa. LTO Chief Vigor Mendoza II nagsagawa ng inspeksyon sa mga tanggapan ng LTO na naapektuhan ng Carina. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Ang 28 tauhan ng militar na itinalaga sa BRP Sierra Madre ay malugod na tinanggap at ginawaran ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Bronner Jr. nitong kamakailan lang sa Puerto Princesa, Palawan. Ang grupo ay kamakailang nakumpleto ang kanilang deployment sa Ayungin Shoal na nagtapos sa rotation and resupply mission noong ika-27 ng Hulyo at ngayon ay nakabalik na. Samantala ay pinuri naman ni Bronner ang mga tauhan para sa kanilang dedikasyon sa pagprotekta sa soberanyo ng bansa at mga interes sa karagatan ng West Philippine Sea. Ipinahayag din ito ang pasasalamat sa mga pamilya ng mga nagbabalik na mga tauhan para sa kanilang pasensya, suporta at pang-unawa sa tungkuling ito. Samantala, makaraang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA na ipagbabawal na ang mga pogo sa bansa. Ay patuloy naman ang pagtitiyak ng ilang ahensya ng gobyerno na umuusad na ang proseso sa pagsasawata sa mga ito. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Kamakailan lang ay tiniyak ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na inumpisahan na ang proseso ng pagsawata sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGOs sa bansa. Ito ay ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kanyang binanggit sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA na tuldukan na ang operasyon ng mga POGO sa bansa. Katuwang ng PAGCOR sa prosesong ito ang Department of Labor and Employment o DOLE, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Bureau of Immigration o BI at Department of Justice o DOJ. Kaugnay nito ay nagkaroon ng pagdinig sa Senado kamakailan kung saan sinabi ni PAGCOR Chairperson at CEO Alejandro Tenco na tatalakayin nila simula ngayong araw katuwang ang DOLE hinggil sa aksyon na gagawin sa nasa 40,000 manggagawang maaapektuhan sa pagsasara ng mga pogo. Kasunod nito ay magkakaroon din ng pagpupulong sa Webes sa panig ng DOJ. Anya, layon ng nakatakdang pagpupulong na ito na makabuo ng guidelines kung paano gagawin ang pagpapasara ng mga pogo hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay Tenco, sa ngayon ay nasa 44 na pogo o Internet Gaming Licensee o IGL na lamang ang mayroong lisensya at wala na silang nabigyan ng mga bagong lisensya. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, personal na tumungo si Land Transportation Office
o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II sa mga tanggapan ng LTO para magsagawa ng inspeksyon matapos maapektuhan ng bagyong Karina. Kasama si Region 4A Regional Director Elmer Decena ay binisita nito ang LTO San Mateo Extension Office na isa sa mga nagkaroon ng pinsala sa estruktura. Tumungo rin si Mendoza sa LTO Cainta Extension Office para tignan ang lagay ng lugar para sa seguridad at kaligtasan ng bawat empleyado. Isinagawa ng Makati City Disaster Risk Reduction and Management Office, Makati Central State Association Inc. o MASEA at iba pang parte ng lokal na pamahalaan ng Makati ang isang earthquake drill sa Makati Central Business District ngayong araw, ganap na alas 9 ng umaga. Tinatayang nasa ilang daang individual ang nakiisa sa nasabing drill na tumagal ng humigit kumulang 30 hanggang 45 minuto. Layunin ng aktibidad na ito na paigtingin ang kahandaan at mga kakayahan sa pagtugon sa sakuna at emergency ng distrito. Matapos ang magandang performance ni Filipino gymnast Carlos Yulo at Filipina rower Joanny Gelgaco, ay aabante naman sa round of 16 ng Paris Olympics 2024 ang Filipino boxer na si Ira Villegas. Ito ay matapos madaig ang Moroccan boxer sa kanyang killer blow sa final 15 seconds ng women's 50 kg category ng round of 32 nitong Lunes. Susunod kay Villegas ay ang Algerian boxer kung saan magtutuos ang dalawa sa Biyernes, 2 ng Agosto, ganap na alas 2:16 ng umaga sa Pilipinas. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pagbubukas ng klase ngayong taon naging maayos. Pagbaha sa Metro Manila iimbestigahan sa Kongreso. Alice Guo posibleng patawan ng kuwaranto. Posisyon bilang alkalde maaaring mapawalang bisa. Attorney Harry Roque binalaan ni Senator Sherwin Gatchalian ukol sa posibilidad na masampahan ng contempt. PAGCOR at ilang ahensya ng gobyerno nagsimula na sa pagsawata ng mga pogo sa bansa. Filipina boxer Ira Villegas aabante na sa round of 16 ng Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News 4.